Madami pong karapatang pangtao ang di ko pa po nalalaman. Salamat po sa Diyos dahil sa ganitong paraan, marami po kami natututunan. At ibabahagi din po namin ito sa lahat. Yan, mabuti kung ganon. Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric! Okay, kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagkamatay ng mga panganay sa lupain ng Ehipto. Kasama po sa mga namatay ay ang panganay po ni Paraon. Pero hindi po nadamay ang mga anak ni Israel sa huling salot na dumating sa lupain ng Ehipto dahil hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Kaya't ipinatawag o pinuntahan ni Faraon sina Moises at Aaron nung gabing iyon at sila'y pinaalis na sa lupain ng Ehipto. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Exodo 12:31 hanggang 41. At kanyang tinawag si Moises at si Aaron sa kinagabihan at sinabi, Kayo'y bumangon. Umalis kayo sa gitna ng aking bayan. Kayo at 10 ng mga anak ni Israel. At kayo'y yumaong maglingkod sa Panginoon. Gaya ng inyong sinabi, dalhin ninyo kapwa ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan. Gaya ng inyong sinabi, at kayo'y yumaon at pagpalain din naman ninyo ako. at pinapagmadali ng mga Ehipsyo ang bayan na madali ang pinaalis sila sa lupain sapagkat kanilang sinabi, Kaming lahat ay patay na. at dinala ng bayan ang kanilang masa bago humilab, na nababalot ang kanilang mga masa sa kani-kanilang damit sa ibabaw ng kani-kanilang balikat. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moises, at sila'y humingi sa mga Ehipsyo ng mga hiyas na pilak, at mga hiyas na ginto, at mga damit, at pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Ehipsyo. Ano pa't ibinigay sa kanila anumang hingin nila, at kanilang hinuparan ang mga Ehipsyo. At ang angkan ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sukot, na may 600,000 lalaki na naglakad, bukod pa ang mga bata. At isang karamihang sama-sama ang sumampa rin ng mga kasabay nila, at mga kawan, at mga bakahan, na napakaraming hayop. At kanilang nilutong ang mga munting tinapay na walang lebadura, ang masa na kanilang kinuha sa Ehipto, sapagkat hindi pa humihilab, sapagkat sila'y itinaboy sa Ehipto. At hindi sila nakatigil o nakapaghandaman ng anumang pagkain. Ang pakikipamayan nga ng mga anak ni Israel na ipinakipamayan nila sa Ehipto ay 430 taon. At nangyari sa katapusan ng 430 taon ng araw ding yaon ay nangyari na ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Ay, sa wakas, pinayaon na rin ni Faraon ng mga anak ni Israel na makapaghandog sa Panginoon sa ilang. At biniyayaan po ng Panginoon ang mga anak ni Israel sa paningin ng mga Ehipsyo at ibinigay po ang anumang hingin nila sa kanya. At umalis po ang mga anak ni Israel sa Ehipto pagkaraan ng 430 years ng kanilang pakikipamayan. Pero ano po ba ang sumunod na nangyari sa anak ni Israel pagkatapos po silang payaunin ni Faraon? Magandang tanong yan, Moonlight. God willing, yan naman ang ating matutunghayan bukas, kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Sa ating pinag-aralan, nalaman natin ang pangunahin nating karapatan. At ito ay dapat nating igalang para huwag tayo makalabag sa karapatan ng ating kapwa. At kung tayo man ay nagawa ng masama ng ating kapwa at nalabag ang ating karapatan, hindi tayo dapat na mabahala. Dahil ganito ang sinasabi ng Biblia sa aklat ng Roma sa 12 at 19. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos,
sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kilala niyo ba ang pangunahing ahensya na nagtataguyod ng karapatang pantao? Sila ay ang Commission on Human Rights. Tungkol naman sa kanila ang pag-aaralan natin bukas kung lalaobin ng Diyos. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan, araw ay sisikatin. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman, sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, tagpulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan,
Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Parang marami kayong tungkol tanong. Maupo na kayo para makapagsimula tayo ng ating pag-aaral.